Mga kapatid, ang unang pagbasa at pangalawang pagbasa ay nagtuturo sa atin na kung paano tayo iiral o kikilos sa isang pamilya, no? Kaya lahat tayo makaka-relate dito eh. Yung unang pagbasa ay talagang pagkaganda-ganda para sa mga anak kasi tinuturuan tayo kung paano ang pakikitungo natin sa ating mga magulang. At pagkaganda-ganda nito kasi ito'y konektado doon sa ika-4 na utos ng Diyos. At ano yun? Igalang mo ang iyong ama't ina. Alam niyo po, pagkaganda-ganda nun kasi yun ang nag-iisang utos sa 10 utos na mayroong kalakip na pangako. Kung iisa-isahin nyo yung 10 utos, ayan yung huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang manirang puri. Ito'y pagbababala doon sa tao. Pero walang pangako. Yung nag-iisang utos na yon, ika-4 na utos ng Diyos, mapapansin nyo, nangako. At ano ang pangako? At aking pagpapalain ang iyong buhay. Yung pala ang sikreto para punong-puno ng pagpapala ang iyong buhay. Igalang mo ang iyong ama't ina. At sabi ng pagbasa mula kay Propeta Sirach, at ito ang ipambabayad mo sa iyong mga kasalanan. Ito ang magtatakip ng iyong mga kasalanan. Kaya sana uuwi tayo ngayon, bit itong pangako na ito, bit itong payo na ito na lagi nating i-consider, lagi nating aalalahanin, lagi nating igagalak at mamahalin ang ating mga magulang. Amen? Alam nyo, tuwan-tuwa ang mga magulang dito. Oo nga, dapat nga, ang anak ko kasi, yan, oo. Mga kapatid, meron, speaking about magulang, merong option ng simbahan ngayong liturhiya ngayon na pwedeng piliin ang pagbasa mula kay Propeta Samuel. Ano naman ang nangyari doon sa pagbasa na iyon? Merong isang babae na ang pangalan ay Hana. Ang problema ni Hana, hindi siya magkaanak. Walang anak. Kaya anong ginawa niya? Desperado siya na araw-gabi nandun siya sa templo at humihingi siya ng biyaya na magkaroon ng anak. Alam naman natin, sa panahon na yaon, pag wala kang anak, para kang sinumpa. Bakit? Hindi ka pinagkakatiwalaan ni Lord ng isang buhay para alagaan. Pero si Hana, hindi tumigil. Nagbalik siya sa Diyos, nagbabalik siya sa templo, at hinihingi niya itong biyaya na ito. And finally, God has listened doon sa kanyang kahilingan na magkaroon ng anak. At alam nyo kung anong ginawa ni Hana? Ipinangako niya na yung batang yaon, yung sanggol na yaon, ide-dedicate niya sa gawain ng templo. Alam nyo, may magandang turo doon eh. Bakit? Yung act ni Hana, pwede na sana na bilang isang nanay, ang kinin ko to, anak ko ito, siya ang mag-aalaga sa akin. Pero yung ginawa ni Hana ay kakaiba. Bakit? Nung dinedicate niya ang kanyang anak sa templo, ipinagkatiwala niya ang buhay ng kanyang anak sa Diyos. Ipinagkatiwala niya, ulitin ko ha, ang buhay ng kanyang anak sa Diyos. Mga kapatid, 2 bagay ang pwede natin mapulot doon. Una, yung bukasyon natin. Bukasyon, una, bilang anak, bilang lalaki, bilang babae, bilang mga magulang, no? Kinakailangan na bigyan natin pansin. Pero meron din punto doon sa ginawa ni Ana na kinakailangan natin bigyan ng pansin. At ano yun? To reflect on the question na anong ba yung talagang sa atin at ano talaga yung para sa Diyos. What belongs to us and what truly belongs to God. Alam niyo po, ang mga anak niyo, sa ayaw man niyo po gustuhin, ang mga anak niyo belongs to God. Ang inyong mga anak, Diyos ang may-ari niyaan.
ipinagkatiwala lang po sa atin. Kung paano nyo sila palalakihin, ganun nyo po ipipresenta ang inyong mga anak sa Diyos. Ang problema, minsan o maraming beses, nawawala yung aspetong yun. Kaya anong ginagawa ng mga magulang ay talaga, dahil anak ko to, ako magdi-decide para sa anak ko. Minsan nakakalimutan natin na ilapit sila sa Diyos. At ano nangyayari? Nilalapit lang natin sila sa ating sarili, nilalapit lang natin sila sa kanilang mga pangarap, at nakakalimutan natin dapat ilapit natin sila sa totoong kanilang mga magulang. At yun ay ang Diyos. Mga kapatid, everything that we have, including our children, belongs to God. Though we work hard for it and earn for it, at the end, there is really nothing that belongs to us. Everything we will let go. Lahat bibitawan natin. Sabi nga isa sa mga huling bagay na mangyayari kapag ikaw ay namatay, syempre yung paghinga ng iyong huling hininga. Pero isa pa na makikita ay yung kamay mo bubukas. It is a gesture na lahat talaga iiwanan natin. Naalala ko tuloy ang istorya ni Alexander the Great, isang conqueror of many kingdoms. Halos lahat na pagtagumpayan niya. Kahit malalaking hukbo, tinatalo niya dahil magaling siyang dumiskarte. Dumating sa punto na si Alexander the Great ay nagkaroon ng krisis. Bakit? Wala nang lugar na pwede niyang sakupin dahil nasakop niya na lahat. Imagine, from east to west, siya ang hari. And then, on his deathbed, inutusan niya ang kanyang mga general. Hiniling niya ang 3 kahilingan sa kanyang mga general. At ano yon? Una, sabi niya, kapag siya ay namatay, ang kanyang mga doktor ang mag-aakay o magbibitbit ng kanyang bangkay patungo sa kanyang puntod. Pangalawa, lahat ng bagay na kanyang nakuha, lahat ng mga kayamanan na kanyang napundar ay ipuprosesyon kasama siya o kasama yung mga yoon sa kanyang patungo sa kanyang hantungan. At pangatlo, habang siya ay dinadala sa kanyang puntod, hayaan ng kanyang 2 kamay ay nakalaylay doon sa kanyang ataol. Tanong ng mga general, ano ang ibig sabihin noon? Sabi niya, natutunan ko ang karunungan na ito sa maraming bagay na aking pakikitungo. Una, kahit gaano kagaling ang doktor, dumarating sa punto na kung saan hindi nila kayang magdagdag ng buhay. Hindi nila kayang ituloy ang buhay. Limitado ang mga doktor. Pangalawa, totoo na kung saan marami kang nakamkam, marami kang naipon na kayamanan. Pero lahat ng iyon ay hindi mo madadala doon sa kabilang buhay. At ang pangatlo, ang sabi niya, hubad siyang dumating dito sa mundo at hubad rin siyang lilisan. Mga kapatid, yung iyong pera, yung iyong pag-iisip, ang iyong kayamanan, kahit yung iyong kalayaan, yung mga gawi mo, kahit yung iyong pamilya, kahit yung mga anak mo, lahat yan bibitawan mo. Lahat yan iiwanan mo. Bakit? Hindi yan talaga tunay na sayo. Ang nagmamay-ari niyan ay ang Diyos. Kaya anong gagawin natin? Kinakailangan nating i-acknowledge kung sino ang may-ari at lagi nating iisipin na para sa Kanya ang lahat ng mga ito. Sa mabuting balita, bibilisan ko na lang. Ang ganda rin Bakit? Kasi parang si San Lucas, iprinisinta ang pamilya ni Jesus na parang hindi banal na pamilya. It is presented by Saint Luke not as a holy family, but just an ordinary family. Bakit? Di ba't parang naiisip nyo na parang yung istoryang ito ay yung istorya ng isang pelikulang napanood natin noong 1990s.
Anong pelikula yon? Yung Home Alone. Natatandaan niyo yung Home Alone, di ba? Yung pamilya ni Kevin, yung bata, magbabakasyon patugong Paris, France. Bakit? Inilibre siya ng tiyuhin niya na magbakasyon ang lahat ng miyembro ng pamilya. Dahil marami silang babiyahe, nakaligtaan nila, nakala nila si Kevin kasama nilang nakalulan doon sa eroplano. Hanggang na-realize lang nila na nandun sila sa eroplano na si Kevin, yung bata, ay hindi nila kasama. Siyempre, nag-freak out sila. Ay, naku, ano nangyari? Pero si Kevin, yung bata na naiwan, kalmado lang na nandun sa kanyang bahay, no? Mga kapatid, nakakatawa bakit? Very interesting. Kasi si San Jose tsaka si Maria, ina-expect natin na mga magulang ni Jesus na somehow, dahil pinagkatiwalaan sila ng Diyos bilang maging magulang ng kanyang bugtong na anak, sana man lang, meron silang kapangyarihan. Pero dito, wala Pinakita pa nga, they were so worried sa paghahanap. I am imagining na kung saan baka nagsisihan pa nga itong si Jose tsaka si Maria Baka nagsisihan pa, sabi ko sa iyo, bantayan mo yung anak mo Baka ang sagot naman ni Maria, ikaw, wala kang ginagawa. Ikaw pa naman ang di ba pwede yan, no? Pwedeng magkaroon ng shouting match si Maria at si Jose. Bakit? 3 araw nawawala si Jesus Kagaya ng mga pamilya natin, di ba? Kapag mayroong pagkukulang ay talagang magtatalo yan. Ano ang sinasabi sa atin ng pagbasa ngayon, lalo-lalo na yung Ebanghelyo? Na ang banal na pamilya ni Jesus ay katulad din ng mga ordinaryong pamilya na kung saan tayo miyembro. Mga kapatid, magandang balita yun na pwede ng ating ordinaryong pamilya ay maging banal na pamilya katulad ng pamilya ni Jesus. Paano? Katulad din ng ginawa nila. Nilalagay nila ang Diyos sa sentro ng kanilang pagsasama. God being the center of their relationship. Kaya kung titignan natin ang ating mga father, ang pamilya ko ganito Mga anak ko hindi nagsisimba Yung asawa ko, naku po. Mga kapatid, ordinaryong pamilya yan. Pero merong tsansa yaan para maging banal. At hindi pa huli ang lahat para i-introduce ang Diyos, para i-welcome ang Diyos sa ating buhay. Ang samot dalangin natin na sana ang ating mga pamilya, Diyos lagi ang nangunguna. Na sana ang ating pamilya, kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Nireveal na ng Diyos na siya ay nasa atin. Yun nga yung biyaya ng Kapaskuhan Sana, katulad ni Jose at ni Maria, wag na lamang tayong titigil na hanapin hanggang masumpungan natin ang batang si Jesus. Hanggang masumpungan natin si Jesus at dalhin natin ito sa ating pamilya. Amen.